Asensya na kung medyo wala sa hindi I mean, hindi talaga to yung mga nilalabas natin na video sa channel na 'to, pero kasi feeling ko deserve naman ni Peggy. Na may mga videos si Peggy dito pero nasagasaan si Peggy kahapon, February 12, 7:40 AM ng Grab driver. Um, na mabilis yung pangyayari usually kasi yun nga nangyayari, lumalabas kami ng umaga. Hindi ko ma-explain kung paano yung naging proseso, parang ah 7 o'clock usually lumalabas na kami, pero kahapon medyo late kami lumabas. Tapos usually pagka iinom ako ng tubig or may gagawin ng CR pa ako, pero yun lumabas na lang kami. Ah, Paglabas namin, yun nasa pintuan na kami. Sabi ko may kotse, may kotse. Pag check ko wala naman. So pag silip ko, malayo pa yung kotse. Wala silang tali. O may part na may part may part ako na dapat nakatali sila, pero kasi all throughout more than 2 years, 3 years na kami nandito. Hindi naman ganoon yung nangyayari. Pero tsaka, tinatakbo ko, gumigilid kami. Pero anyway, so yun nga. So paglabas namin, nauna sila Peggy, may CCTV ako nito, na-report ko sa Grab, na-report ko sa 911. Pati yung passenger, actually, nag-reach out na sa akin. Hindi ko maasikaso kahapon. Sobrang, hindi ko alam yung halo-halo yung emotions ko. Malungkot, nagagalit, naiinis. So, anyway, so, ang nangyari nga, gusto ko lang din video to kasi feeling ko hindi naman kailangan, feeling ko para na ma-share ko sa inyo kasi nakikita niyo si Peggy sa video, and then baka yung iba sa future magtaka ano nangyari kay Peggy. Ito yung nangyari kay Peggy. So yun na nga, paglabas namin, tumakbo si Puti, tumakbo si Bona, tapos si Peggy. Usually hindi naman tumatakbo si Peggy unless na may kasama siya, which is in that case kahapon may kasama nga siya. So tumakbo siya. Ang usually kasi nasa labas lang siya, or hanggang doon lang siya sa may pintuan mismo, tapos aantayin niya ako. At kung lumabas naman si Nabona or kung yung mga butchokoy, kadalasan kakanan sila, hiliko. So yung lumabas si Puti, lumabas si Bona, lumabas si Peggy, kasunod nila ako. Yung kotse nakita ko na, yung SUV nakita ko na. So nauna kami, ito yung SUV, nag-humps pa. So in reality, or in my thoughts, titigil siya kasi nandito sila, diba? So nasa gilid, tumakbo lang, pagilid na kami. Pero di ko alam, may nakita siguro si Bon na tumawid siya. Nakaiwas naman siya. Sumunod si Puti. Nakaiwas din siya. Tapos si Peggy. Si Peggy, makita mo sa video, hindi ko lalagay dito, ayaw ko kung lalagay ko. Ilang beses ko ni-review. Nung kahapon, kala ko nasagasaan, pero lumalabas sinagasaan siya. Yun nga. So si Peggy, tumakbo siya. Naghihintay na siya sa may gitna. Kasi usually, pag gaganon, kinakarga ko siya or pupuntahan ko siya, hihintayin niya ako. Hihintayin niya ako para kargahin ko siya. Kasi nangyayari, pagka hinabol ko sila or tatakbuhin ko siya, tatakbo rin siya, mas malaki yung chance na matamaan siya ng kotse. Pero yun nga, so nakahinto siya doon. Yung Grab, dire-diretso pa rin, hindi pumipreno, hindi humihinto, hindi bumabagal, hindi bumusina. Dire-diretso siya, tinamaan si Peggy. Unang tinamaan si Peggy,
siguro sa plaka, hindi ko rin ma-check na kasi after niya matamaan na sa ilalim siya, nakahiga lang siyang gano'n. Okay siya, nakikita ko buo siya. Hindi huminto. Yung papalapit na ako, yun, lumiko siya eh. Kasi yung kotse, doon sa dadaanan niya, may humps na sira. Tapos may harang na kotse. So lumiko siya. Yung likod na gulong ng kotse, yun yung tumama kay Peggy. Hindi naman si Peggy tsaka siya huminto. Pinupukpok ko na yung kotse. Actually, before pa nun, kahit yung sa video, yung nagbabike sa harap, yung tinamaan pa lang si Peggy, sinabi na, hoy, 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 parang gumano na, may sumigaw na. Pero dumiretso pa rin siya. Hindi siya huminto. Yun, tinamaan si Peggy. So, pwede siyang huminto before nun kasi una intersection naman yun. Pero ang bilis niya magpatakbo. Yung Sams, mabilis siya magpatakbo, bumagal ng onte, bumilis ulit tumakbo. Then yun, sakit na ng ulo ko. Kahapon walang tigil yung luha, pero siguro dahil ilang beses na rin, kaya ako na rin siguro ginawa to, ilang beses na ako natanong, paulit-ulit ko na rin kinikwento, pero pag naalala ko na, hindi niya naman deserve na masagasaan. Actually, wala naman may deserve masagasaan. So, yun, ayun na, sagasaan na siya. Ginawa ko siya. Normally, makikipagtalo pa ako doon, pero kasi nakita ko yung picture ni Peggy, si Bekbek tumakbo na para kunin yung susi. Kinarga ko na si Peggy, pabalik na kami ng bahay kasi nga dadalhin na dapat siya sa vet. Nakuha yung susi. Yung Grab driver may sinabi pa, parang hindi ko na matanda yung exactong words kasi nakafocus ako kay Peggy. Pero yun, so hindi ko, in short, hindi ko siya nakausap, hindi rin siya nag-reach out, hindi siya nag-offer na kung gusto daling sa vet. Although sige, naintindihan ko may sakay ka, pero bakit hindi ka man lang huminto? Hindi ka man lang nag-sorry rin. Sigurado ako hindi sorry yung sinabi niya. May sinasabi siya. Nakafocus lang ako kay Peggy. So, karga ko sa kay Peggy. Nantay ko yung susi. Sinakay ko na siya. Pagsakay ko sa kanya, hawakan ko yung kamay niya. Usually kasi si Peggy, ayaw niya, hinahawakan yung kamay niya. Kahit sino. Kahit ako. Wala siyang tiwala sa ibang tao. Sa akin lang siya may tiwala. Pero kahit yung kamay niya, hindi niya papahawak sa akin. So, hawakan ko yung kamay niya. Hindi niya hinila. Kadalasan kasi pagka ganun, hilahin niya yung kamay niya. Para alam mo yun. So, hinahawa ko yung kamay niya, hinahawa ko yung tiyan niya. So, pagkaangat ko ng ulo niya, hindi siya nahinga. Hinahawa ko, dugo. Pag hinawa ko may ulo niya, may blood clot. Alam mo may blood clot kasi maliit lang ulo ng Shih Tzu. Kahit hawa ko siyang ganun, namin tumutunog yung dugo. Nakakawa si Peggy. Hindi niya man deserve yan. Gumigilit yun. Ayun yung batang pag nasa labas, hindi niya naman alam gagawin. Susunod lang siya sa akin. Pero yun nga, may kalaro kasi siya, kaya siya umabol. Feeling namin, na parang ninakaw sa amin si Peggy. Hindi niya pa naman oras.
naiintindihan ko na eventually maikli ang buhay nila ng mga aso. Dadating din sa time na magpapaalam sila. Pero 'to parang alam mo 'yun, parang kinuha, parang ninakaw lang sa'min, eh. So, nung baby ko 'yun, simula pa sa condo, laging kasama 'yun 'pag nagtatapon kami ng basura, lumalabas kami, kasama siya. Hindi kami kakain sa mga restaurant pagka hindi sila puwede. Tapos sasagasaan lang gano'n. Di ko rin ako nakasikaso kahapon kasi nga, masama yung ano, eh, masama yung loob ko, masama yung pakiramdam ko. Di ko alam kung bad trip ako, malungkot. Pero yun yung nangyari kay Peggy. Pinaka-cremate na namin siya, naka-schedule na siya. Hindi ko masyadong maintindihan yung details. Si Bekbek, buti si Bekbek yung nag-aasikaso kahapon. Pero hindi ko alam kung gaano katagal. Antayin na lang namin. Buti nakapag-reach out din yung passenger. Kasi nakuha ko yung plaka. So, nakuha ko yung plaka sa village. After namin umuwi kahapon, syempre malungkot. Ito pa yung ano niya. Ito pa yung ipit niya. Itong damit na to. Ito yung may dugo pa. Ito pala yung damit niya. Ito yung favorite niyang damit. Kasi bagay sa kanya to. Nandun siya sa may Manila area. Nilinis ko lang yung mukha niya kasi ayaw niya nang madumi siya. Gusto niya beautiful siya. Kahit yung nag-poop siya doon, nilinis ko rin. Pati nilinis ko. Ayaw ko nang pag-awala sa iba. Pero other than that, inayos ko siya. Kaso tuloy-tuloy talaga yung tulo ng dugo, eh. Masakit. Kasi dapat ito, atong ganito oras. Hindi siya, yan. Yung pwesto na yan. Yan siya. Nakapwesto na yan. Kung nasan ako, sumusunod sa akin yun. Sumusunod na sa akin. Kung nung gagawin ko, nakakamiss kasi, halimbawa, ganito, tanghali, or magyaya na siya matulog. Nag-girl yan, hindi titigil mag-girl. Hindi siya kumakawal, mag-girl lang siya, tapos gagano'n lang. Parang nagyaya na, kasi matutulog na siya. Tapos pag napatulog mo na siya, okay na siya. Bibigyan mo ng treats, biskuit. Pero ngayon wala. Anyway, yun nga, siguro kailangan or hindi naman kailangan, pero feeling ko, mas okay na nalalabas ko to kasi hirap din pag may mga nagtatanong, hindi naman lahat pero naiilan ng mga close friends. Tsaka yun nga, yung mga nakakapanood ng video ni Peggy, may paparating pang video si Peggy, siningit ko to kasi feeling ko kailangan kong i-share. Kung hindi man para sa'yo, sa nanonood, para sa akin, sa kung ano man nangyari kay Peggy. At saka sa mga magtatanong pa, yun nga, buti nakipag-cooperate sa akin or nag-reach out sa akin yung passenger nung Grab. Yung sa Grab, waiting ako sa investigation nila sa 911 din. Hindi kasalanan ni Peggy. Hindi kasalanan ni Peggy. Wala siyang kasalanan. Hindi niya deserve yun. Pero kung nasan ka man, Peggy, ngayon, sana may nag-aalala ko sa'yo. Sana binibigyan ka rin ng treats at biscuits. Wala na si Peggy. Hindi na siya makikita sa mga susunod na video. Last na video namin,
nakasama siya is yun sa BFF. Hindi ko matandaan kung kailan naka-schedule yung post na yun. Pero hindi ko na babaguhin yung posting kung kailan. Pero para at least nakita pa rin siya. Yung may dugo pa. Hindi man lang ako pinalaban ng, alam mo yun, kung nabalian man lang or naipit yung kung tiyan o paa. Hindi, ulo eh. Rekta sa ulo eh. Anyway, so yun. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pagnood. Hindi mo makakalimutan si Peggy. Ang hirap kasing makalimutan dahil nga sa ugali niya. Mahigit pa sa anak mo yung tuturin sa kanya kasi iba yung ugali niya. Mukha lang talaga siyang bata. Tahimik lang yun pag lumalabas kami. Dami nagsasabi nung tahimik lang yun. Pero suplado yun. Suplado ako. Masungit siya. Ako masungit. Kahit yung ba nakakita sa akin, yung mga nakakabati sa akin sa YouTube, pag nakita ako, alam nila masungit si Peggy. Tahimik na siya. Pero pagka binati mo siya, pero yun ang ginantay niya eh. Tahimik siya. Pag binati mo siya, kakol siya. Pero ganun lang naman siya. Kung tumigil lang sana. Kung tumigil lang sana yung sasakyan. Or kung hindi kami lumabas, kung umuulan sana. Or kung mas maaga kami nakalabas. Ang tagal niya nag-aantay, sobrang excited niya lumabas. Kaso may ginagawa ko. 7:20 pa lang nag-aantay na siya. Tinitingnan ko sa CCTV. 7:20 pa lang nag-aantay na siya. Usually 7, pinaka-late na 7:05, 7:10 kami lumalabas. 7:20 nag-aantay na siya. Pero 7:40 na kami lalabas. Parang, ewan ko. Bakit naman siya kunin agad? Sana kung nasan man si Peggy ngayon, sana masaya siya. Sana nakakaiga siyang biskuit. Tsaka nalilinisan na tenga kasi lumabot siya ko eh. Nililinisan niya lagi ng tenga yun eh. Ayun lang. Share ko lang kung anong nangyari kay Peggy at again,